Ang kwento ng isang sisiw. Ito ay isang kwento tungkol sa isang matalinong maliit na sisiw. Noong unang panahon sa isang magandang nayon, malapit sa tabing ilog, sa isang maliit na kubo ay naninirahan ng isang inahing manok. Ang inahing manok ay nangitlog ng 12 mga paa, kung saan ang 10 itlog ay napisa sa sisiw, ngunit ang 2 ay nanatiling mga itlog. Iniwan ng inahing manok ang 2 hindi napisang itlog sa kamalig at nagpunta sa labas upang maghanap ng pagkain kasama ang 10 maliliit na sisiw. Samantala, ang isang itlog mula sa 2 hindi napisang itlog ay napisa sa pamamagitan ng pagtuktok sa itlog gamit ang kanyang malit na tuka mula sa loob. Ang kawawang malit na sisiw, kagad niyang hinanap sa lahat ng dako ang kanyang ina nang siya'y makalabas. Ngunit hindi niya mahanap ang kanyang ina at nakita niya na ang lugar ay halos walang laman. Naging malungkot ang maliit na sisiw kaya nagpasya siyang hanapin ang kanyang ina ng mag-isa. Sa sandaling nagpasya siyang hanapin ang kanyang ina, pinayagpag niya ang kanyang mga balahibo at nagsimulang maglakbay mula sa kamalig. Nagsimulang maglakad ang sisiw gamit ang kanyang malilit na mga paa. Nakita niya ang isang baka na kumakain ng ilang berdeng damo. Masigasig na sinimulang titigan ng sisiw ang malaki at matangkad na baka. Matapos ang ilang minuto, ang napakalaking baka ay tumingin sa maliit na sisiw at nagtanong, "Ano ang hinahanap mo? Bakit ka gulat na nakatingin sa akin?" Tanong ng baka. Ikaw ba ang aking ina? Inosenteng tanong ng sisiw. Naawa ang baka habang tinititigan ang inosenteng sisiw at sinabing, "Tumingin ka sa akin, tingnan mo kung gaano ako kalaki at katangkad. Ang iyong ina ay mas maliit kaysa sa akin." O, ang aking ina ay mas maliit kaysa sa iyo? Tanong ng sisiw. Pagkatapos ay pinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap. Pagkalipas ng ilang oras, nakita ng sisiw ang kambing na kumakain ng ilang dahon. Lumapit siya sa kambing at nagtanong, Tila, mas maliit ka sa isang baka. Ikaw ba ang aking ina? Tanong ng maliit na sisiw. Mas maliit nga ako sa isang baka. Ngunit mayroon akong 4 na paa. Gayunpaman tulad mo, ang iyong ina ay may taglay na 2 binti at 2 mga pakpak. Sabi ng kambing. Ang maliit na sisiw ay naging malungkot na marinig ang sinabi ng kambing. Nagpasya siyang maglakad pa at ipagpatuloy ang paghahanap para sa kanyang ina. Habang naglalakad siya palayo, narinig ng sisiw ang isang "Kakaw!" na tunog. Naalala ng maliit na sisiw ang sinabi ng kambing at naisip na marahil lang uwak ang aking ina. Kaya tinanong niya ang uwak. Mayroon kang 2 mga paa at mga pakpak. Kaya ikaw ba ang aking ina? Oo, totoo na mayroon akong 2 mga paa at mga pakpak. Ngunit kaya kong lumipad ng mas mataas kaysa sa iyong ina. Gayon din ang iyong ina ay mas malaki, ang laki kaysa sa akin. Ang kanyang mga paa ay mas mahaba kaysa sa akin. At ang iyong ina ay hindi kayang mag-ka tulad ko. Tugon ng uwak. Pagka dinig dito ang sisiw ay nalungkot kahit ang uwak ay naawa para sa malit na sisiw. Sinabi ng uwak na, Huwag kang malungkot. Subukan mong maglakad pa. Sigurado akong mahanap mo ang iyong ina. Pagkasabi nito, ang uwak ay lumipad palayo. Ang usapan nila ng uwak ay nagdala ng inspirasyon sa sisiw at sinimulan niyang magpatuloy pa. Gamit ang kanyang cute na mga paa, mabilis siyang naglakad sa tabi ng lawa at doon nakita niya ang isang pato kasama ang kanyang mga bibe.
Ang malit na sisiw ay napakasaya na makita ng ilang pagkakahawik sa pato na sinabi sa kanya ng uwak at tumakbo siya papunta sa pato na umiiyak na. Ina! Ina! Ang pato ay nasindak nang makita ang maliit na sisiw. Bakit ka gulat na gulat, ina? Ako, ang iyong anak. Sabi ng sisiw. Hindi, mahal ko. Hindi ako ang iyong ina. Sabi ng inahing pato. Tumulo ang luha sa pisngi ng sisiw. Ang kawawang sisiw ay nagsimulang umiyak habang iniisip na hindi na niya makikita muli ang kanyang ina. Natunaw ang puso ng inahing pato. Tumingin siya sa sisiw na may pagmamahal at sinabing, Bakit ka umiiyak, mahal? Hayaan mo, tutulungan kita. ang sisiw ay nagsimulang sabihin sa pato ang kanyang malungkot na kwento mula sa simula. Ang pato ay sumagot ng may pagmamahal na, O mahal, ang iyong ina ay hindi nagkukwak tulad ng sa akin. Ang iyong ina ay Kukurukoko! mayroong isang kalapati sa isang malapit na puno ang nakinig sa buong usapan sa pagitan ng pato at ang malit na sisiw. Nagpasya siyang tulungan ng sisiw at lumipad patungo sa kanya. Pumunta ka sa dulo ng lawang ito at maaari mong mahanap ang iyong ina sa banda roon. Sabi ng kalapati at lumipad palayo. Ang isang inahing manok ay gumagawa ng eksaktong parehong tunog tulad ng pato. Habang naglakad pa ang malit na sisiw, narinig niya ang isang tunog. Kukurukuku! Mabilis siyang tumakbo at sinundan ang tunog. Nakita niya ang isang inahing manok na may 2 binti, mga pakpak na mas malaki kaysa sa uwak, at ang inahing manok ay nagsasabi ng kukurukuku. Ang sisiw ay nagpasya na ito ang kanyang ina at tinawag ito na Ina! Ina! ang inahing manok ay lumiko nang marinig ang tunog na ito at agad niyang nakilala ang kanyang anak. Tinawag ng inahing manok ang sisiw na lumapit sa kanya at ang malit na sisiw ay masaya na makita ang kanyang ina sa wakas. Niyakap ng inahing manok ang sisiw sa kanyang mga pisig at pinalibutan ang kanyang anak ng pagmamahal sa pagitan ng kanyang mga pakpak. Sinabi ng inahing manok sa sisiw, Bakit hindi ka nanatili sa bahay, mahal? Umalis ako upang kumuha ng pagkain at ako'y pabalik na sa iyo ngayon. Ang inahing manok ay sabik na malaman kung paano lumabas ang malit na sisiw upang hanapin siya, kaya tinanong niya ang sisiw ng masigasig. Ipinaliwanag ng malit na sisiw ang lahat ng bagay na nangyari gamit ang kanyang cute na boses. Kwento niya sa kanyang ina kung kano siya katapang na hinarap ang mapanganib na paglalakbay upang mahanap siya. Sa pagtatapos ng kwento ng sisiw, ang inang manok ay namangha. Ngunit higit sa lahat, masayang masaya siya. Natuklasan kung gaano naging matapang ang kanyang anak na sisiw.